Isang mapagpalang araw sa inyo, mga mag-aaral mula sa ika-9 na baitang. Ngayong araw ay isang teksto ang ating tatalakayin at ito ay pinamagatang Timawa. Bago natin talakayin ang nilalaman ng akdang Timawa, atin munang pag-aralan ng ilang mahalagang detalye tungkol sa akdang Timawa. Una, ang akdang Timawa ay nagmula sa bansang Pilipinas. Ito ay mula sa panulat ni Ginoong Agustin C. Fabian. Si Ginoong Agustin C. Fabian ay isang mahusay na manunulat. Ang karanasan niya sa Amerika ang nagtulak sa kanya upang makabuo ng isang akda na pinamagatang Timawa. Malapit sa kanyang puso ang akdang Timawa dahil ang karanasan ng pangunahing tauhan sa kwento ay siya din kanyang karanasan. Anong uri ng panitikan ang Timawa? Ito ay isang nobela. Ngunit ang ating tatalakayin ngayon ay bahagi lamang ng isang nobela o ng kabuuan ng nobela dahil alam natin na ang isang nobela ay uri ng panitikan na hindi naman natatapos basahin sa isang upuan lamang. Kadalasan, ang pagbasa ng isang nobela ay gumugugol ng 2 o higit pang araw dahil sa may kahabaan ang uri ng panitikang nobela. Kaya ang ating tatalakayin ngayon ay bahagi lamang ng kabuuan ng nobelang Timawa. So gagamit tayo ngayon class ng estratehiyang a picture story, kung saan may ipapakita akong mga larawan at mula sa mga larawan na makikita ninyo, iuugnay natin ito sa mga pangyayari sa kwentong Timawa. Bago tayo dumako ay alamin muna natin ang ating mahalagang tanong. So para sa mahalagang tanong, bakit mahalagang bigyang pansin ang mga aral at pangaral ng magulang para sa anak? Mamaya, sasagutin natin to sa huling bahagi ng ating talakayan. Kilalanin muna natin ang mga pangunahing tauhan sa nobelang Timawa. So ang una ay si Andres Talon, ang kaibigan niyang si Alice, at ang isa pa niyang matalik na kaibigan na si Bill. So sa kanilang tatlo iikot ang bahagi ng nobelang Timawa. So simulan natin ang kwento. Unang larawan na makikita natin ay nakasulat ay Saturday o Sabado at ika-7 ng gabi dahil ang kwento sa ating aklat ay nagsimula isang Sabado, ika-7 ng gabi. Sunod na larawan na inyong makikita isang dormitoryo o isang dormitory. Dito nagtatrabaho ang pangunahing tauhan natin na si Andres Talon sa isang dormitoryo ng mga kababaihan. Siya ay nasa Amerika at dito siya nag-aaral. Makikita natin dito ang simbolo ng medisina dahil itong si Andres Talon ay nag-aaral sa isang universidad sa Amerika at kumukuha siya ng kursong medisina. So, ito yung kursong kinukuha ni Andres Talon sa Amerika. So, si Andres Talon ang pangunahin nating tauhan dito. Makikita natin ang larawan ng mga maruruming pinggan. Dahil ito yung trabaho ni Andres Talon dun sa ladies dormitory. Trabaho niya na hugasan ang mga pinggan at mga pinagkainan dun sa dormitoryo. Ito yung kanyang trabaho. So kung titignan natin itong si Andres Talon, ang term nga natin sa makabagong panahon, siya ay working student. Nag-aaral and at the same time, nagtatrabaho. Hinahati ni Andres Talon ang kanyang oras sa pag-aaral at sa pagtatrabaho. Sabi sa kwento, mapapansin daw na itong si Andres Talon ay mabilis sa kanyang paggawa at wala siyang inaaksayang kilos. Mahihinuha daw na talagang sanay na sanay si Andres Talon sa pagtatrabaho lalo't higit sa paghuhugas ng mga pinggan. Sabi nga ng mga kaibigan ni Andres Talon, parang bihasang-bihasa na siya sa pagtatrabaho lalo't higit ang paghuhugas ng mga pinggan. Sunod na larawan na makikita nyo dito ay isang lalaki at isang babae na nanonood ng sine. Anong kinalaman nito sa kwento? Dumating si Alice habang naguhugas ng pinggan si Andres. Hinanap ni Alice si Bill. Tinanong ni Alice kay Andres o nasa na si Bill. At ang sagot ni Andres, wala pa raw si Bill, mahuhuli ng pag-uwi
dahil kasama daw ni Bill ang kanyang bata at nanood sila ng sine. So dito, yung kahulugan ng salitang bata ay kasintahan. Kaya mahuhuli ng pagdating si Bill sa dormitoryo dahil nga yun, nanood sila ng sine kasama yung bata ni Bill. Isang lalaki na naglalampaso. Maya-maya, dumating si Bill sa dormitoryo nang humahangos. Agad niyang inalis ang kanyang damit, ang kanyang Amerikana, at mabilis na nagpalit, kinuha ang panlampaso at mabilis na nilampaso ang baldosa. Hanggang sa binalikan na nga ni Alice itong si Andres. Sunod na larawan, makikita natin dito yung may numerong 16. Ano tong 16 na to? Ang sabi kasi, nagkwento itong si Andres kay Alice. Bakit daw sanay na sanay siya sa gawaing bahay, lalo't higit sa pag-urong. Itong 16 na taon na to, ito yung edad ni Andres kung saan namatay ang kanyang ama. So 16 na taon na siya nang mamatay ang kanyang ama at maging lubusang ulila. So kakatapos lamang niya ng intermedia no nang mamatay ang kanyang ama. So at the age of 16, naulila ng lubos itong si Andres. Isang larawan ng bapor at isang chef, kusinero. Mayroong kamag-anak itong si Andres na nagtatrabaho sa Amerika. Isa siyang tagapagluto sa isang bapor. Ang ginawa ni Andres matapos siyang maulilang lubos, sumama siya sa kanyang kamag-anak, kung kaya't nakapagtrabaho agad siya bilang tagapaghugas ng pinggan. Sunday o araw ng linggo, anong kinalaman nito sa kwento? Ang sabi ni Alice, total, bukas ay linggo naman, bakit daw hindi nila gugulin ang kanilang oras para makapagkwentuhan? Nais ng magkaibigang Bill at Alice na ikwento ni Andres ang kanyang buhay sa dalawa dahil sabi nga ng dalawang magkaibigan, parang napaka-misteryoso nitong si Andres dahil wala man lang silang halos alam kay Andres. Kaya ang wika ni Alice, total bukas ay linggo naman, bakit hindi nila gugulin ang kanilang gabi sa pagkukwentuhan na agad namang sinang-ayunan ni Andres. Kaya nagsimulang magkwentuhan ang magkakaibigan. May larawan ng basurahan. Ito kasi ay isa sa mga trabaho pa ni Bill sa dormitoryo. Trabaho niya na itapon ang mga basura. Kaya nung magsisimula na ang kwentuhan ng tatlong magkakaibigan, ang sabi ni Bill, sandali lang, itatapon ko muna ang basura sa ibaba at pagbalik ko ay tsaka natin simulan o ipagpatuloy ang kwentuhan. Makikita natin dito, Welcome to California. Anong kinalaman nito sa kwento? Sa San Francisco kasi unang bumaba si Andres. Dito siya unang nagkaroon ng trabaho bilang tagahugas ng pinggan at naging manggagawa tong si Andres sa iba't ibang mga lugar sa California. So dito unang nagtrabaho si Andres. Hanggang sa napatanong si Alice, ang sabi ni Alice, ano sa mga karanasan mo ang nagpabago ng iyong buhay? Dahil naku-curious nga itong si Alice sa buhay nitong si Andres. Hanggang sa tumigil si Andres, nag-isip-isip siya. Binalikan niya yung mga karanasan niya sa Amerika. At doon niya napagtanto na wala sa Amerika ang nagpabago sa kanyang buhay, kundi ang isang pangyayari sa Pilipinas. Hanggang sa mabalikan na nga ni Andres ang kanyang buhay doon sa Pilipinas. Isang magsasaka. Ayon sa kwento ni Andres, ang kanyang ama ay isang magsasaka. So itong si Andres ay nanggaling sa isang mahirap na pamilya. Pinagpatuloy ni Andres ang kanyang pagkukwento. Dahil nga nais malaman ni Alice kung ano yung nagpabago sa buhay ni Andres. Doon niya nabanggit na tuwing pista daw sa kanilang lugar ay mayroong isang kaugalian ang mga magsasaka. Ano yung kaugalian na yun? So nakikita nyo sa larawan ay larawan ng isang mansyon, isang malaking bahay. Ito yung kaugalian. Ang kaugalian tuwing pista sa kanilang lugar, lahat ng mga magsasaka ay pupunta dun sa may-ari ng lupa na kanilang sinasaka. Iba-iba ang gagawin nila sa lugar kung saan, sa bahay kung saan pag may-ari ng kanilang lupang sinasaka. Dito tutulong sila para sa paghahanda sa pista. So may nagsasaing, may nagsisibak ng kahoy, at may mga nagluluto. So in short,
nangangatulong ang mga magsasaka. So may nagluluto ng manok, may nagluluto ng baka, may nagluluto ng baboy, at may nagluluto ng kambing. Bawat isa sa mga magsasaka ay may ginagawang or may ginagampan ng papel sa paghahanda para sa pista. 13 taon, 13 years old. 13 taon si Andres nang isinama siya ng kanyang tatay sa malaking bahay o sa mansyon. Dito naranasan ni Andres ang hindi niya malilimutang pangyayari sa kanyang buhay. Ang nangyari, 13 taong gulang si Andres nang siya ay dali ng kanyang ama sa malaking mansyon, nangatulong sila. Ang ginawa ng mga magsasaka ay kumain agad. Matapos magluto ay kumain. Maya-maya, dumating ang Donya, yung nagmamay-ari ng kanilang lupang sinasaka. Galit na galit ang Donya nang bumaba. At ang sabi, bakit kayo kumakain na? Ang mga panauhin kong pandangal o ang mga panauhin sa itaas ay hindi pa naman kumakain. Sabi niya, para kayong mga timawa. Yun ang binitawan na salita ng Donya. Nung narinig ito ni Andres, hindi niya alam kung ano ang kahulugan nito. Kumbaga, natandaan lang niya pero hindi niya alam ang kahulugan ng salitang timawa. Hanggang sa habang umuuwi na nga itong sina Andres kasama ang kanyang ama, tinanong niya sa kanyang ama, ano po ba ang kahulugan ng timawa? Doon niya nalaman ang kahulugan ng timawa na ayon sa kanyang tatay, ang timawa daw ay parang aso na sagpang ng sagpang kapag may nakitang pagkain. Hindi nakalimutan ni Andres ang sinabing iyon ng kanyang tatay. Kaya nga ang sabi ng kanyang ama, mag-aral kang mabuti, sikapin mong makapagtapos ng trabaho. Kung nanaisin mong maging magsasaka, kinakailangan ikaw ang magmay-ari ng lupang iyong sasakahin. Dahil kung hindi naman ikaw ang magmamay-ari ng lupang sasakahin mo, mauulit at mauulit ang pagmamalupit na dinaranas nila sa mga mayayaman. Dahil doon, nabuo sa desisyon o sa isip ni Andres na kinakailangan niyang makapagtapos ng pag-aaral. Masayang-masaya naman si Andres nang siya ay makapagtapos ng pag-aaral ng sekundarya. Subalit, ang kasiyahan nang siya ay makapagtapos ng sekundarya ay agad namang napalitan ng lungkot. Dahil isang araw, naabutan ng ulan ang kanyang ama mula sa pagtatanim. Naabutan ng ulan, nagkapulmonya, at humantong ito kasawian ng kanyang ama. Dahil dito, nangako si Andres sa harap ng puntod ng kanyang ama na sisikapin niyang makapagtapos ng pag-aaral. Sisikapin niyang makapagtapos ng pag-aaral at ipagpatuloy yung pangarap ng kanyang ama sa kanya. So isinumpa niya ito sa harap ng bangkay ng kanyang ama. Hahanapin niyang pilit ang tagumpay na siyang adhika ng kanyang ama para sa kanya. Doon na unawaan ni Alice at ni Bill kung bakit palaging walang imik si Andres, palaging inihihiwalay niya ang kanyang sarili, at para bang lagi na lang nagmamadali itong si Andres sa kanyang ginagawa. Para bang ang buhay ni Andres ay naging trabaho, aral. Doon at pagtanto ng magkaibigang Bill at Alice na mayroon palang pangarap na tinutupad itong si Andres, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa kanyang ama. Doon na unawaan ng magkakaibigan na hindi pala dahil gusto lamang ni Andres na ihiwalay ang kanyang sarili, kundi nais ni Andres na ipagpatuloy ang pangarap ng kanyang ama para sa kanya. Isang payo ang binitawan ni Alice sa kanyang kaibigan na si Andres. Ang sabi ni Alice, wala namang masama kung ikaw ay mag-aaral ng mabuti, wala namang masama na lagi kang nagtatrabaho, subalit ang payo naman ni Alice kay Andres, paminsan-minsan, ilayo naman daw ni Andres ang kanyang ilong sa libro. Ibig sabihin, paminsan-minsan ay maglibang-libang naman o libangin naman ni Andres ang kanyang sarili dahil masyadong tutok itong si Andres sa pag-aaral at pagtatrabaho. Hanggang sa nauwi ang usapan sa tuksuhan.
itong si Bill, tinukso si Alice kay Andres. Ang sabi ni Bill kay Andres, bakit hindi ka maghanap ng iyong magiging kasintahan? Ayan si Alice, maganda naman si Alice. Subalit, hindi naman ito pinansin ni Andres. At si Alice din naman, nagpakipot din na ayaw niya. Hanggang sa sinabi ni Bill na itong si Andres daw ay parang isang manok na parang nagsisimula pa lamang gumanda ang usapan ay nagyaya ng umuwi itong si Andres. Ang ginawa kasi ni Andres nung napunta na ang usapan sa panunukso ni Bill kay Alice sa kanya, agad na itong nagyayang umuwi at ang sinabi nga ay masyado na raw gabi, mapupuyat na sila, kailangan na nilang umuwi. Ang sabi ni Bill, ayan ang aking kaibigan, parang isang manok na takbuhin. Nagsisimula pa lang gumanda ang usapan ay nagyaya ng umuwi. Kaya wala nang nagawa si Bill at si Alice. Umuwi na silang magkakaibigan. Naunang umuwi si Bill. Naunang lumabas si Bill ng dormitoryo. Itong si Alice, inihatid naman si Andres. Hanggang maya-maya nga ay napansin o naramdaman na lamang ni Andres ang halik ni Alice sa kanyang pisngi. So marahil ito ay simbolo ng pagkaunawa ni Alice ngayon sa sitwasyon ng kanyang kaibigan. Na sa puntong ito, naunawaan na ni Bill at ni Alice kung bakit parang napaka-misteryoso nitong si Andres. Ito ay dahil sa karanasan niya nang siya ay bata pa at dahil sa pangarap niya na gusto niyang tuparin ang pangarap ng kanyang ama para sa kanya. So, yun ang katapusan ng bahagi ng nobela. So, maraming aral ang maaari nating mapulot sa ating tinalakay na kwento. Pwedeng aral tungkol sa pagkakaibigan, aral tungkol sa pamilya o ang pagpapahalaga sa pamilya. Subalit kung may pinakamagandang aral na hatid ang akda, ito ay ang hindi hadlang ang kahirapan para makapagtapos ng pag-aaral. Kagaya ni Andres na nanggaling sa isang mahirap na pamilya, subalit patuloy niyang itinataguyod ang kanyang pangarap, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang ama na umaasa na matutupad niya ang kanyang pangarap. So balikan natin ang mahalagang tanong, bakit mahalagang bigyang pansin ang mga aral at pangaral ng magulang para sa anak? Ito ay dahil sa walang magulang ang naghahangad ng ikapapahamak ng kanyang anak. Lahat ng pangaral o aral ng isang magulang ay para sa ikabubuti ng kanyang anak. So, doon na nagtatapos ang ating talakayan para sa araw na ito. Yan ang kabuuan ng bahagi ng nobelang Timawa. Yan lamang at maraming salamat sa inyong pakikinig.